Standby lang in just a while si Secretary Amina Pangandaman. Susunod na po. Andiyan na ba? Okay na siya? Andiyan na siya? Alright. Alright. Ma'am, thank you. Magandang umaga, Secretary Amina. Nakakaya narinig niya yung ating mga pasakali. Hi, ma'am. Good morning po. Magandang umaga, Sir Joel and Ma'am Weng. Ay, Ayan, ma'am. kita mo yan. Salamat. Alam ko nasa Cebu kayo. May event po dyan. Oo. Kayo po'y naimbitahan namin. Ma'am, may mga ilang mga tanong lang po kami. Doon po sa Apo. issue ng AKAP. Kasi Yes po. ano ba yan, ma'am? Kasama ba sa National Expenditure Program po ng gobyerno yung AKAP program na yan? Hindi po. Nung binigay po natin sa Congress yung programa na, yung ating National Expenditure Program, hindi po nakasama sa budget ng DSWD yung AKAP. Kaya sa anong punto po ninyo nalaman do sa budgetary process na may akap na pala sa ilalim ng 2024 budget? Ibigay ko lang po yung perspective Yes, ng ma'am. Go ahead. pagpagawa Sige, ng budget. Yes, no? po. Sige, ma'am. Ang Tuloy. budget po, ang pagpagawa po ng budget, hindi po siya natatapos ng time na ibinigay po namin sa Kongreso ng ating budget. Ang budget po is ika-craft po ng DBM together with our departments and agencies, yung mga secretaries po, and then ibibigay po natin kay Presidente, tapos ibibigay po natin sa House of Representatives, tapos yung House of Representatives po, gagawa po sila ng General Appropriations Bill. Pagkatapos po nila gumawa ng General Appropriations Bill, ibabato po nila yan sa Senate, tapos yung Senate din po gagawa ng sarili nilang committee report. So kung ano po yung committee report nila, yun po yung pupunta sa BICAM. Pagka-BICAM po, ira-ratify. Pagka-ratify po, i-enroll, tapos ibibigay po sa Office of the President for signing po ng ating Presidente. So, dun po sa first part, sa atin po, wala po siya. Pero since kasama po sa budget process natin, ang Kongreso, dahil ultimately, sila po ang nagpapasa ng ating budget, ng ating, this is considered a legislation po. So, doon po sa part, I think, nung maybe sa House po or sa Senate version or maybe during the BICAM. Hindi na po kasi namin monitor. Okay, pero di ba ma'am sumalang kayo sa plenary ng budget sa House of Representatives, ganoon din po sa Senate. And doon Yes po. sa course ng pagtatanong ng mga kongresista nung nakasalang na yung DSWD budget sa plenary, may akap na po ba nun? At saka doon sa Senado? Wala po kasi kami, na pinapatawag po ang Department of Budget sa budget plenary po ng Senate at saka House, pag DBCC po, yung general and macro. Yung macro. Pag yung per department po, yung mga ahensya na po ng respective agencies and departments po ang umaattend. Okay, doon sa DBCC, yun yung Joel, yung punto ng the Opo, very yun first po yung- day ng deliberation Opo. ng budget ng House at saka ng Senate, DBCC yung humaharap. Yes. Opo, yung very general po, macro, magkano po for health, magkano for social protection, magkano for education, ganun po. Actually, binanggit ni Senator Sani Angara, yung chairman ng Senate Committee on Finance, sabi niya, ang nakita nila doon, parang siya, anti-poverty program lang Oo, siya. Wala parang siyang general. specific. Yes po. No? Wala siyang specific. Actually po kahapon may cabinet meeting po. Katabi ko po si Secretary Rex. Opo. Tapos sinanong ko sa kanya, ang sabi niya talaga pong may hinahanda sila na similar program. Kaso lang hindi lang po umabot noong budget preparation for 2024. Kaya po, so parang ang sabi niya sa akin, sayang nga dahil naunahan nila ako. Parang ganun po. So I think isa po siya sa mga programs na nakalista kay Secretary. Kung sakaling ito'y nakita nyo bago pa man ninyo isinabit yung National Expenditure Program, would you have supported this, Secretary? Itong AKAP program na ito? Kami po sa DBM, ang tinitingnan po namin is meron po kaming framework sa pagbabudget. Unang-una, titingnan po namin yan. If consistent po yan dun sa ating 8-point socio-economic agenda at sa ating PDP plan. Pangalawa po, titingnan ko po kung gaano ka-ready yung ahensya sa pag-i-implement ng proyektong ito. So, yun po yung mga dalawa naming titingnan. At yung ahensya po, yung secretary, will go through parang Senate at saka yung process sa House of Representatives habang ginagawa po namin yung budget. And sa tingin niyo po, pasado naman doon ng DSWD, doon sa dalawang criteria ng DBM? I think po, kasi yung sinabi sa akin ni Secretary Rex, nakausap niya dito ang importante po kasi dito para po yung mga 4Ps natin, kailangan po ma-identify ng mabuti yung mga dapat po magbigyan. Ang sabi po ni Sec Rex, nakapag-usap na sila ni PSA
Yusek Dennis Mapa. Na-identify na po nila yung mga pagbibigyan nitong programa na ito. So, I Okay. think yun po importante kasi pag hindi nyo po ma-identify, sayang naman po yung pondo na nilagak natin dyan, hindi po natin magagastos. Kung sinasabi po ni Senator Angara na kung wala man yung term na AKAP o yung ayuda para sa mga kapos ang KITA program sa ilalim ng budget, pero sinasabing meron doon na nakalagay na anti-poverty program, pwede bang nilagyan na lang ng pangalan yung anti-poverty program na yun kung wala pa sa exact name under the budget? Would that, Pwede rin naman po. Actually, nasa sa kanila po yun kung Oo. anong programa po gusto nila ilagay. Siguro, just para mas madali po for them, no? Siguro po para mas madali makita kung magkano at saka kung saan mapupunta. Iniba po nila siguro yung pangalan. eto lang, Secretary, ang siguro magandang tanong ay, meron bang na-realign na pondo Yun. sa ilalim po ng 2024 budget sa pagkakalatag sa NEP na kailangang hugutin para punuan po ng pondo ang AKAP? Kasi may mga bintang po, ma'am, para Kung silang humugot ka ng para silang pensyon. asot pusa, ma'am. Sorry Oo. pero si Senator Amy sabi niya, hinugutan ng pondo yung mga pensyonado. Oo, para Tapos- ilagay sa AKAP. Oo, tapos ang Kongreso naman sabi, ikaw nga ang nagtanggal ng pondo para sa Sa Porpis. Porpis, nilagay mo sa AIC. So, Meron bang ganun, ma'am? Meron bang realignment para po malagyan ng AKAP? Ang budget po, pag sinubmit po natin is hindi po pwede dagdagan. Yun na yes. po ang level. So, ang pwede pong gawin ng ating nasa Kongreso po at saka Senate is to realign, rearrange kung ano po ang tingin nila na mas kailangan ng ating mga kababayan. We have probably missed it because hindi po namin siguro, di namin nakita because hindi rin po na-introduce ni Secretary Rex during that time. And sila po, nakita po nila na ito po priority. So, kaya po, possible po na nag-rearrange sila within the budget kasi hindi po tayo pwede magdagdag. Yun lang po yung Yes. binigay na ano. So, yun po. So, Pero sa ngayon, meron ma'am, po talagang pagkukuhanan. Oo. Pag nag-realign ka po ng budget, meron pong mabawasan, meron pong madadagdagan. pero can you confirm, ma'am, dahil ilang buwan na rin na nasa alam ng DBM yung latag ng 2024 budget, kung saan talaga kumuha ng pondo para sa AKAP? Marami po, ma'am Marami pong gumalaw sa budget Kasi minsan po, pag makikita nyo, kahit parang nabawasan siya, pero napalitan naman ng ibang proyekto. So, medyo mahirap po siya makita, pero makikita po yung mga nabawasan na mga program. Okay, ang implementing agency at DSWD, hindi pwedeng House of Representatives, katulad ng allegation po. Ay, hindi po. Kasi po ang gagawa po din ng guidelines ay ang DSWD po. As of now po, according to Secretary Rex, ginagawa na po nila yung guidelines. Kaya hindi rin pa po namin ma-release yung budget kasi po wala pa pong guidelines. Nakalagay po sa GAA na kailangan may guidelines po ang DSWD bago po natin mailabas yung pondo ng AKAP. Alright. As of now, ma'am, kasi napag-uusapan, magkano ba yung ang budget do sa unprogrammed? Kasi Mga 700 billion po, sir. Wow. Mga more than 700 billion. Ang program, ilan po doon ang para sa AKAP? Wala pong AKAP doon. Hindi po naka-AKAP po ay nasa regular program nasa po. regular program So na talaga wing, may pondo May ito. pondo na Yun yung 27 26.7 Ayan, billion. ayan. Opo. Alright. So, So- wala na siyang hindi nasusobra doon. Kasi may allegation na mayroon pa sa unprogrammed funds, hindi ba? Wala po Okay. akong nakita. So yung 700 kabuoang unprogrammed funds ng buong gobyerno yon, Secretary. Yes po. Alright. Ma'am, Yes po. magkano na po naiipon natin doon? May savings na ho ba tayo? Para... Wala pa po. Naghihintay pa po tayo. Usually po, dumadating ang additional revenue and certification ng Treasury mga April or May po. Alright. Anong unang-una mapupondohan doon sa unprogrammed funds, ma'am? Ano po? Ano ba yung... meron po. Yung sa NEDA po. Yung sa NEDA, meron po kasi silang project. Ito, related din po to dun sa DSWD. Para dun sa 4Ps, yung paglilinis ng mga listahan. Kasama din po dito yung sa walang gutom na program niya at saka itong pagbibigay ng AIX at saka ito pong AKAP. Magkakaroon po tayo ng nationwide survey po. Yung CBMS. May kailangan po tayo doon ng mga roughly 4 billion pesos. So, kahapon po napag-usapan po namin at yun po ang dapat naming unahin para po Isa-survey masimulan. kung sino yung mga Yung survey kwalipikado po. sa bawat programa ng ayuda.
Opo, yung consumer-based Oo. survey po yun parang gano'n. Ayun. Community-based. Yan. So, Alright. yun Ma'am, po. isa na lang ako, Joel. Sige, Habol banat. ko lang ito. Kasi Banat. may allegation naman ang ilang kongresista kay Senator Amy. Nag-realign daw po ng 13 billion from 4Ps papunta ng AIX. 4 million daw hindi nabigyan Oo, ng, hindi nabigyan ng tulong. ayuda. Yung po ba ay nasisilip ng DBM? Kung totoo yun o hindi? Nakikita po namin yung level, Mhm. pero baka naman po kasi naglilinis po kasi yung listahan nga po si Secrex ngayon. So baka nakita po nila na sobra yung amount na yon. Kaya po nilagay nila sa AI. Pag ganun, ma'am, allowed ang DSWD to, kung halimbawa, hugutin from 4Ps ilagay sa ibang programa? Sila po Congress po yung nag-realign nun. Opo. Hindi na, kumbaga, Hindi po si DSWD. Ayun, Opo. malinaw. Alright. Alright, sandali at meron lang po akong tanong dito. Aside from AKAP, baka pwede nyo rin pong ibahagi sa amin, Secretary, kung ano ginagawa ninyo dyan sa Cebu. Ayan naman ang gusto ko. Siyempre, di ba? Ano meron sa Cebu, ma'am? Opo. Anong nandyan? Events natin ngayon. Oo. Yung unang-una po ay yung ating patuloy na ginagawang capacity building sa ating mga local government units as a result po of the Garcia Mandanas ruling. Mhm. Yung full devolution po natin na tinatawag. Saka isa po to sa mga trabaho po ng DBM. Kasi po nung nag-iikot po tayo, parang di po ba ang national government sinasabi nila napakataas naman ang underspending nyo at saka underutilization nyo. Yes, opo. Nakita ko po na sa mga local government units, ganun din po sila. Napakataas din ng kanilang underspending. So, kami po ay umiikot, simula pa lang ng taon, kinakapacitate po natin ang ating mga local government units, their planning officers, budget officers, their auditors, at saka yung mga head executives po para maturuan po sila kung paano yung tamang proseso, kung paano po mag-identify ng mga projects dahil gusto po sana natin consistent po dun sa ating Philippine Development Plan ang kanilang mga programa para po hindi lang po national, para hanggang baba po maramdaman po yung goals natin sa ating Philippine Development Plan. Pangalawa po is kung paano i-budget nga po ito. Pangatlo po yung pinaka-importante kung paano po mag-procure. Yun nga, tinuturuan po natin sila yung sa pagpo-procure at kung paano po ang management ng kontrata at pag-i-implement ng mga project. Okay. So yun po yung una nating pupuntahan ngayon. Ito po yung Visayas leg po natin. Dito po natin ginawa sa Cebu City. Mahalaga yun, ma'am, kasi kung Oo. may pondo ka, hindi mo alam Napakahalaga kung po. paano mo gugugulin, ay disservice Actually, sa tao yun. Nabanggit na rin Sayang po. ni Secretary yung procure, no? Isa sa mga tinrabaho ng Department of Budget and Management, maipasa yung batas doon sa Filipino First. Yes. Natatanda mo, Weng, binanggit ko sa iyo na kumukuha tayo ng uniforme na sundalo natin Sa ibang bansa. sa China. Sa China. Correct, No? So oo. sinasabi nga dun sa panukalang batas na naipasa na ba yon, ma'am? No, naipasa na yata yun, kung di ako nagkakamali. Basta na po yung Tatak Pinoy ni Senator Tatak Pinoy. Sani Angara. Ni Senator Sani Na-enroll na po. Angara yan, no? Nasa Office of the President na po. So siguro... For signing. Ano ba ang po, kinukuha natin sa signing China, na. ma'am? Maliban sa uniforme po na sundalo. Naku, napakadami pa po. Marami po. Pero yun po, sayang na opportunity po yun para sa ating mga kababayan. Correct. Dahil, Dito muna tayo alam ko, bumili. Hindi po kung Correct. nagkakamali, parang 2 to 3 billion yan yearly Wow. na binibili natin. So may ekonomiya po siya as it is, no? So sayang po. So sana tayo Okay. na lang ang gagawa nitong mga ganito. Ma'am. May isa pa po, dalawa po, Sige po. tatlo po ang nandito, kaya po kami nandito. Pangalawa po, i-launch po namin dito sa Visayas yung Open Government Partnership po. This is by virtue of executive order po na pinirmahan po ng ating Pangulo. Yung Open Government, ito po yung OG Pinas. Kasama po namin dito ang Department of Interior and Local Government. This is to promote citizens' participation po sa pagpaplano ng ating budget at saka pag-i-implement ng ating budget at saka sa lahat ng programa po ng national government. Yun, oh. Ma'am, salamat May sa isa pa oras. po. May isa pa pa. Sige pa, isa Ano pa pa ba? po. Ano pa ba? Dahil Sige po. may Okay. bago po tayo, at dahil po doon sa OGP natin, may bago tayong programa. Ito po yung Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Ito po ay 1 billion pesos lang po. Bagong programa po ito. Ito po ay para sa 4th, 5th, and 6th municipalities dahil nakausap po namin ang World Bank last year at sa Sustainable Development Goals po natin, number 6, napakababa, hindi natin ma-reach yung target na para magkaroon ng malinis na patubig ang ating mga kababayan.
So this is our small way, together with our national government agencies, DILG din po, at saka mga civil societies po, para i-identify ano po sa mga lugar na 456 municipalities ang wala pa pong tubig. So sila po ay bibigyan natin ng patubig. 75 municipalities po ang bibigyan natin today. Wow. Worth 1 billion, to 13 million po sila. Alright. Yeah. Naku, good luck Yun ha. po. Marami pong good news. Ang daming good Thank news you. nga, ma'am. Oh. Pero Tama ma'am, na yung tama. away. Wag na kayo umisa pa kasi magbabayad daw kami ng... Ma'am, salamat. Ay, tapos na po. Maraming salamat po. Ma'am, salamat Magandang araw ha. po sa inyo. Thank you, ma'am. Mag-ingat Huwag ka kayo dyan. madadala ha? sa amin, Thank you. Secretary. Thank you. Okay you. lang po. Anytime po. Salamat Thank po. you. Morning, Secretary. Amin na Pagandaman, Oo. Department of Budget and Management. May habol pa sana.